natin ng palakpak ang ating Panginoong Hesus ngayong hapon na ito. At least 2 tao po, batiin natin ng good evening. Pinakamalapit sa iyo, batiin mo ng good evening. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat at tayo po ay nasa panibagong buwan na naman natin. Malapit na ng taon na ito ng 2017. Konti na lang, Pasko na naman po, New Year na naman. So ilang buwan na lang po. So salamat dahil the Lord is really preparing us for a great things ngayong taon na ito. Tapos na po tayo ng ating series at sinabi ko nga po kaninang umaga, balik-balik tayo sa mga goals natin. Balik tayo dun sa mga nais natin mangyari sa ating buhay, yung mga sinulat ninyo at sana naisulat mo, okay? Kapag may binigay sa yung isang bagay, vision, sabi sa Habakkuk 2:2, write it down, make it plain, run with it. So, if you're really serious with your goal, mga kapatid, titignan mo ito, bibisitahin mo ito, titignan natin, do I have a battle plan para maabot ko itong goal na ito? Well, sabi ko nga, kapag hindi naman po seryoso, di okay lang. Kung ayaw marating, wag babisitahin, wag babalikan. Pero kapag seryoso talaga tayo sa buhay natin, sa gusto natin mangyari sa pangarap natin ngayong taon na ito, I believe that the Lord will really prepare you. Tutulungan din naman tayo ng Panginoon. Kaya nga po itong mga messages natin, ihahanda tayo ng Panginoon para sa great plan niya sa atin ngayong taon na ito. Pangalawa po mga kapatid, nais ko rin ipag-pray natin patuloy ito pong bahay-sambahan natin. Sinabi ko nga po, tapusin lang natin ito. Sabi ko, guys, kung mapatapos ito pong patapos na rin itong second floor. Another 500,000 po kailangan natin para ma-finish po ito, para mapa-aircon natin yung buong second floor, para na rin sa may conference room dyan sa taas. Tapos, para din sa children, mapapa-airconan din po natin para sa finishing niya. Bukas po, papantay-pantay na to, ayusin na. So, yun po mga kapatid, patuloy natin siyang ipag-pray. Tapos ito po, medyo itataas natin tong stage. Tapos pagagandahin pa natin. Sabi ko nga, gusto ko yung maging tunog, tunog studio. Okay, yung tunog studio, yung itong room natin, tapos mas malamig pa. Okay, dadagdagan pa po natin ng mga 2 aircon po ito. Tapos po yung Meralco kasi natin, ipapa-commercial na po natin. Medyo mahal nga lang itong kuryente natin, pero maabot po tayo minsan ng almost 20,000. Pero kapag naging commercial yan, mas mataas pa po. But okay lang po. Basta para sa Panginoon, binibless naman tayo ni Lord. Amen po ba? Sino po dito pinagpapala ng Panginoon? So, pag-pray nyo rin po ako, mamaya o bukas pala ng madaling araw, alas 2 na madaling araw o alas 3, pupunta po kami ng Bacolod, may conference po doon, Arise Conference. Nagkaroon po ng conference doon sa General Santos. Nung nakaraan, maraming mga government officials, employees. Akala ko 8,000 yung kausap ko nung nakaraan, 16,000 po pala yon, 8,000 sa umaga, 8,000 sa hapon. Kaya medyo nakakapagod din, pero ang sarap makita, nababago yung buhay ng mga tao. Hanggang ngayon, nire-report po sa akin ng head ng mga department ng General Santos, yung sa city, ay napakaganda. Hanggang ngayon, may devotion sila tuwing umaga. Mas nagbago yung pananaw nila when it comes to servant leadership, paglilingkod. Tuwan-tuwa, nais nga nila, doon ulit sana sa General Santos, kaya lang iba po kasi yung vision ng mga kasama ko from cities to city. Yung nais na abutin doon, panibagong mga grupo na naman kasi may feast po dito, may fiesta o may gathering ang Bacolod at sasabay po doon ilang libo na naman. Hindi po mga Christians tong kausap natin, mga government employees ito at mga empleyado din naman ng mga tao po doon. So yun yung pinapadala nila lahat. At yun, talaga nakakakilala sila sa Panginoon, nagkakaroon ng revival dun sa lugar na yon, nag-aayos ang trabaho nila, mas lalo daw gumagalang yung mga tao, mas ang sarap kausap ng mga government employees, di ba? Ang sarap pumunta sa mga establishment ng government kapag hindi masusungit yung mga tao, tapos alam mo yon, kahit pagod na, talagang ang sarap kausap, nakaka-bless sila. Kaya tuwan-tuwa po yung government doon sa yung gobyerno doon sa yung mga kasama natin doon sa General Santos at yun po marami rin nakakilala sa Panginoon doon na mga leaders ng kanila pong city. At dito naman po sa Bacolod, please panalangin niyo po ako. Alis po ako bukas na madaling araw at maghapon po ng Tuesday magpi-preach po ako doon. At medyo nagre-rents birano nga ako kahapon po kasi sa Cavite. Ay may maghapon din na conference doon. So nakapagsalita po tayo doon, nakapag-minister tayo. Nagkaroon ng revival doon sa mga churches doon sa Cavite, Discipleship Revolution. So
Bukas po yon. So praise the Lord, maganda po ang ginagawa ng Panginoon sa Pilipinas, maganda ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at sa ating church. Amen po ba mga kapatid? At ang maganda po dito, hindi pa tapos ang Panginoon sa magandang plano niya sa ating buhay. In fact, ngayong taon na ito, the Lord is preparing us for an amazing year para po sa atin. Naniniwala po ako mga kapatid, taon mo to. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, taon mo to. So mga kapatid, welcome po sa ating new series for the month of February entitled Intimacy with God. The closer we are to God, the stronger we will be. Mas malapit sa Diyos, mas malakas, mas malayo sa Diyos, mas mahina. So ito po mga kapatid, intimacy. Sinabi po, listen to this very carefully. You know what? Isa sa pinakamagandang oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi magkaroon ng relihiyon, kundi magkaroon ng relasyon sa Kanya. Isa pong magandang oportunidad na binuksan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Magkaroon ng relasyon. You know what? Hindi naman lahat ng tao ay nagbigay ng oportunidad na magkaroon ng relasyon sa iyo. Hindi man lahat sa atin, pero ilan dito naranasan mo nang mabasted ka. Di ba? Meron man tinatawag hari ng mga busted. Ibig sabihin mga kapatid, na yung iba na-reject. Kasi ibig sabihin, ayaw kanyang maging parte ng mas, alam mo yun, ng mas personal, mas intimate na parte ng kanyang buhay. Pero meron din naman. Pero marami, ayaw. For example, ito na lang mga kapatid, hindi, si Henry C. po, hindi siya mag-o-open ng oportunidad na magkaroon sa kanya ng relasyon lahat ng tao. Hindi niya magagawa yon. Maybe mauubos ang pera niya pag lahat ng tao may relasyon sa kanya. Lahat tito siya o lahat tatay siya. Mauubos ang pera niya, pero maniwala ka kapatid, ang Diyos nag-open ng oportunidad para lahat sa tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Una, hindi siya nauubusan ng pera. At hindi siya nauubusan, mga kapatid, ng pagmamahal at lakas at kaya kanyang i-handle. Na-handle niya nga ang buong universe, ikaw pa kaya. At tayo pa, yun ang pinakamagandang oportunidad na binuksan sa'yo ng Panginoon. Hindi yung magkaroon ka ng trabaho, hindi yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Mga kapatid, maganda yon, pero hindi yun ang pinakamagandang oportunidad na binuksan sa'yo ng Panginoon. Isang oportunidad na napakaganda o pinakamaganda ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya nga ang Diyos po ayaw niya na magkaroon tayo ng relihiyon sa Kanya. Gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. John 1:12, sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, ibibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ay hindi relihiyon. Ang tawag sa inyong dalawa, ng nanay mo, ng tatay mo, ng mahal mo sa buhay, hindi relihiyon, relasyon ng pagiging anak. Nung naging anak ka ng Diyos, hindi kayo naging magkarelihiyon, nagkarelasyon kayo ng Panginoon. Kaya nga napakagandang opportunity ito na dapat wag mamimiss ng bawat tao. Kaya lang, hindi po lahat mga kapatid nang pumasok sa isang relasyon ay napanatili ang relasyon na ito. Yung iba po mga kapatid ay tumatagal lamang ng ilang taon at yung iba tumatagal lamang ng ilang buwan. At kahit na mag-best friend pa mga kapatid, minsan may napuputol na relasyon. May napuputol kasi nga hindi siya panghabang buhay. Sa iba, kinakailangan ng isang relasyon, mga kapatid, ay naaalagaan. Ang isang relasyon ay dapat naaalagaan ito. Kasi nga napaka-importante ng relasyon, lalo na higit sa lahat sa Panginoon. At sinabi ko nga po mga kapatid, madalas noong nakaraang buwan, alam niyo po mga kapatid, nasisira ang mga relasyon yan. For example, sa Pilipinas, sa 100 na ikinakasal, 48 ang naghihiwalay. Sa 100 na ikinakasal sa Pilipinas, approximately 48 ang naghihiwalay. Sa Amerika, mga kapatid, sa 100 na ikinakasal, 52 ang naghihiwalay. Why? Maybe yung iba, sadyaan, o yung iba naman, sadya pa rin talaga eh. Pero alam nyo mga kapatid, maybe hindi naalagaan ng isang relasyon. At pagdating sa Diyos, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, hindi lang basta-basta nagkaroon ng relasyon. Kinakailangan mag-grow din ang relasyon na ito na meron tayo sa Panginoon. Hindi lahat natatapos sa salvation. Ang relationship na ito ay kinakailangan na patuloy na yumayabong. You can have a flourishing ministry or career without flourishing relationship with God. Pwede po tayo magkaroon ng lumalago na nagbo-blooming na ministry o career sa buhay. Pero mga kapatid, wala naman tayong maayos na relasyon. Pwede bang mangyari yung pastor? Pwede. Kaya lang, temporary lang yon. Why?
Because what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Aanhin natin, mga kapatid, ang yaman ng mundo, kung wala naman si Kristo sa ating buhay, aanhin natin lang lahat ng bagay. Kung wala naman si Kristo sa ating buhay, at kapag hindi na ayos ang relasyon na ito, kahit na nagpo-flourish ang ginagawa natin at ministry natin, mga kapatid, guguho at guguho din to. Mga kapatid, every week, I'm always talking to pastors, to leaders, at alam niyo po, mga kapatid, ang daming mga leaders, mga pastors, mga leaders ng iba't ibang mga kumpanya na kahit na gaano kalaki, kalago ang kumpanya, hindi rin nananatili. Hindi nananatili, talagang bumabagsak din kapag hindi na alagaan maigi ito. At sinabi ko, ang kumpanya, ang asset mo sa kumpanya ay hindi yung pera mo. Sa isang negosyo, kapatid, ang asset mo ay hindi yung materialis mo, ang asset mo yung tao eh. So kapag ang business natin tao, kapag napabayaan mo yung tao, napabayaan mo ang negosyo mo. So kinakailangan marunong mag-alaga dito sa relationship. Naunawaan po natin, ganoon din naman sa Panginoon, pwede tayong mag-flourish ang career natin, ministry natin, pero malayo tayo sa Diyos, temporary lang po ang lahat ng bagay. And you know what, mga kapatid, anyone can fake it in the short run. But to go the distance, you need a passionate relationship and continual closeness to Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos, God wants to replace your religion with a real personal walk with Jesus. Gustong palitan ng Panginoon yung ating relihiyon ng isang relasyon, matibay at maayos na relasyon sa Diyos. So, paano lalago ang relationship natin sa Lord? Kasi nga sinabi natin, ang relationship dapat na-feed. Ito, dapat nag-grow ang relationship. Hindi po, hindi guarantee na may relasyon tayo ngayon, meron pang relasyon bukas. Hindi rin guarantee na may magandang relasyon tayo sa Lord ngayon, at bukas maganda pa rin ang relationship natin sa Kanya. Hindi po guarantee yun. At ang Bible po, any relationship dapat nag-grow. Ulitin ko, any relationship dapat nag-grow. Kapag ang isang relationship hindi na nag-grow, dyan na magsisimula, mga kapatid, ang pagkasira nito. This year, mga kapatid, we need to shift our relationship with God. Kinakailangan i-shift natin ang relationship natin sa Diyos into a new, higher, and exciting level. Kailangan tumaas yung level ng relationship natin sa Lord, maging exciting yung level ng intimacy natin sa Panginoon. Kinakailangan lumago ito. At kapag lumalago ang relationship natin sa Diyos, mga kapatid, maniwala ka, kapatid, ang dami mong pwedeng mapagtagumpayan sa buhay at ang daming pwedeng mabigay na biyaya sa atin ng Panginoon. Meron tayong dalawang uri ng blessing, mga kapatid, na tinatawag. Lahat naman may tinatawag na common blessing. Whether galit tayo sa Diyos o hindi tayo galit sa Kanya, whether close tayo kay Lord o wala tayong relasyon sa Kanya, still si Lord nagpapala. Common blessing ang tawag doon. Ano po yun? For example, yung araw. Ang araw po, mga kapatid, tumatama yan sa mabubuti at masasamang tao. Pero kay Lord galing yan. Common blessing yon. For example, yung hininga po natin, mabuti at masama, nag-e-enjoy dito. Pero ang hiningang ito, galing sa Panginoon ito, common blessing yon. Pero hindi lahat, mga kapatid, nahihit nila ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanilang buhay. Hindi lahat ng humihinga nagtatagumpay. Hindi lahat ng tinatamaan ng araw, mga kapatid, tinatamaan ng buenas. No, tinatamaan, di man tinatanggap yung word na buenas, hindi tinatamaan ng matinding pagpapala galing sa Panginoon. Iba kasi kapag close. Kapag close ka kasi sa isang tao, kahit na, di ba, may mga tao hindi ka close, tapos napagpapala mo pa rin. Minsan nga, hindi mo kilala, naaabutan mo ng pera, nabibigyan mo, pero iba kapag close sa'yo. May mga special na pagpapala na ibibigay ka sa isang tao na close sa'yo. Amen po ba, mga kapatid? Iba ang close eh. E paano kaya kay Lord ka naging close? Paano kaya kung mas naging intimate ka sa Panginoon? Ano pa kaya ang pwedeng gawin sa'yo ng Panginoon? Kaya nga, kung meron man tayong tatrabahuin, ang relasyon, mga kapatid, ay pinagtatrabahuan. Ang kaligtasan natin, mga kapatid, ay libreng ibinigay ng Panginoon. Pero ang relasyon, mga kapatid, dinidevelop ito. Okay? Ang relationship natin sa Panginoon, dapat dinidevelop ito. Di ba, Pastor, dapat sa relationship, sa salvation, walang ginagawa. Di ba, sabi sa Ephesians 2:8 and 9, dinefine na po natin ang ibig sabihin nun. Okay? Ikaw ay naligtas,
They have been saved by grace through faith, not by works, so that no one can boast. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Okay, so define na po natin. Sinabi ko na po sa inyo, ni-reveal ko na. Okay, yung mabubuting gawa, ang ibig sabihin nun, yun po yung mga dietary law nila, yung mga circumcision, salvation plus circumcision. Kinakailangan, ma-circumcise ka muna yung mga practices nila, ng mga relihiyon nila, plus Jesus, ganun po yun. Pero it doesn't mean, in fact mga kapatid, yung word na believe, yung word na receive, verb yan eh. Action word yan eh. Nalaman po natin, so yun po yung context nun. So, naniniwala po ba tayo mga kapatid na dapat ang relasyon ay pinagtatrabahuan? Dapat finifeed mo ang isang relationship eh. Kasi nga, kinakailangan nag-grow. Anything na buhay, dapat binubuhay. Pinapakain, inaalagaan. Aso nga, inalagaan eh. Sino po sa inyo dito may tuta, may aso? Mahal na mahal mo, inaalagaan. Di lalo kaya mga kapatid ng tao. Di lalo kaya pagdating sa Panginoon. Kasi iba ang pagpapala kapag ikaw mga kapatid ay may maayos na relasyon sa Diyos. Kapag ikaw ay may maayos, for example, naalagaan mo relasyon mo sa tuta mo, sa aso mo, bakit? Hindi mo pwedeng sipasipain yan, kagating ka yan. Naunawaan po natin, kaya mo inaayos yung relasyon para maging pagpapala siya sa'yo. Ganon din naman sa Panginoon, mga kapatid, may mga special blessing na nakalaan ng Diyos sa mga taong maayos ang relasyon sa Kanya. Now, how to have an exciting level of intimacy with God ngayong taon na ito? I want you to open your Bible with me in John chapter 16, verse 24. Isang verse lang po, mga kapatid. John chapter 16, verse 24. Basahin ko po sa NIV. Until now, you have not asked for anything in my name. Sabi nga po natin, name. Sabi niya dito, until now, you have not asked anything for anything in my name. Ask, and you will receive. And your joy will be complete. And your joy will be complete. Ibig sabihin ba, yung kanilang kagalakan ay hindi pa kompleto? Siyempre, mamaya papakita ko po sa inyo yung context nito. Now, how to have an exciting relationship or an exciting level of intimacy with God? Let me share with you our first topic entitled Relationship. Yung relationship, sinabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, that we need to shift our relationship with God into a higher, deeper, and exciting level ngayong taon na ito. Kaya lang, paano ko i-shift ang relationship na ito? It doesn't mean kung ano ang pagkakilala ko sa Kanya ngayon, ganun na yun habang buhay. Kaya nga, kinakailangan mga kapatid, na de-develop ito. Hindi pwedeng siya dati, siya pa rin ngayon, nag-iiba po ang panahon. Nag-iiba ang sitwasyon. Ngayon ang tanong, paano ko itataas ang level ng relasyon ko sa Lord? Ang maganda dito mga kapatid, di man nag-open ng relationship ang lahat ng tao sa buong mundo sa'yo. Hindi man nag-open ng relationship si Bill Gates sa'yo. Hindi ba nag-open ng relationship, mga kapatid, si Henry C. sa iyo at ang pinaka-kapangyarihan at pinaka-mayayaman na tao sa buong mundo, hindi man sila nag-open ng relationship sa inyo at sa ating lahat, mga kapatid. Good news! Ang mga hari, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang may likha ng langit at lupa, nag-o-open ng relationship sa iyo. At sinasabi niya, let's do it together. I need you, I love you, and I want to open my life para po sa iyo. Ngayon, paano natin isi-shift nung nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos, o magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, paano mo palalaguin ang relationship na ito? Paano mas magiging exciting? Paano mas magiging mas malalim? Paano mas magiging mas matibay ang relationship na ito? Sino na po ready ngayong gabing ito magsabi ng amen? Amen. Number 1, in verse 24, until now, you have not asked for anything in my name. So the word until in this passage is hios. Okay? Hios. Sabi po ng iba, hios eh. Ito pong hios na ito, marami pong ginagamit sa word na until sa Bible. But yung ginamit ditong hiyos, pag ginamit yung hiyos na ito, yung until na ito, laging may kinalaman siya sa time and place. Okay, ulitin ko. Ginagamit yung word na hiyos na ito, pagdating sa time and place. Yun ang pinag-uusapan. So, anong kinalaman nito? How to deepen my relationship with the Lord? How to strengthen my relationship with God? How can I make my relationship with God more exciting? More vibrant relationship.
Ano ang gagawin ko? Paano? Number one, it takes time. Say it with me, time. Kailangan ng oras. Kapatid, naniwala kayo, napaka-basic ng mga pag-uusapan natin dito. But, kailangan maulit at kinakailangan malaman ulit natin, maybe the Lord, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. It takes time. Kaya nga po nilinaw ito ni Amplified. Sinabi sa Amplified version, up to this time. Up to this time, you have not asked a single thing in my name. Brothers and sisters, it takes time to get to know somebody. Para makilala mo ang isang tao, nagdidemand ito ng oras. Lahat ng gusto mong makilala, nagdidemand ng oras ito personal man o hindi. Nagdidemand ng oras. Kapag gusto mo makilala yung katabi mo, kapatid, kinakailangan nagdidemand ng oras. Ibig sabihin, paglalaanan mo ng panahon, hindi mo yan makikilala ng tulala, magkatabi lang kayo, walang mangyayari dyan. Kinakailangan mag-uusap. Kinakailangan, alam mo yun kapatid, may oras ka na i-spend sa kanya, direkta man or indirectly. For example, hindi ko man makausap ito ng personal, pero kapag para makilala ko siyang maigi, kinakailangan, it takes time. For example, kapag ako po ay may kakausapin ng isang tao, before kami mag-meet ng taong yon, pag-aaralan ko na yung buhay niya. Sa ganang aking makakaya. Okay? Aalamin ko kung sino siya, kung sino yung kausap ko. Para kapag nakausap ko siya, medyo mas may idea na ako sa kanya. Natutunan ko po yan mga kapatid, nung minsan may nag-invite sa akin sa isang lugar. At wala siyang ibang tinanong sa akin. Pagdating ko at nag-meet na kaming dalawa, ang dami niyang alam sa buhay ko. Sabi niya, Pastor, bago tayo nag-usap, sabi niya, inalam ko muna buhay mo. Kasi hindi ako nag-i-entertain ng kung sino-sinong tao. At hindi ko patutungtungin dito sa lugar namin kung sino-sinong tao lang. Natutunan ko yun sa kanya. Ganun din po kapag nagtatrabaho tayo. A piece of advice. Kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, kinakailangan may knowledge ka na before ka interviewin doon sa kumpanyang yon. Nire-research mo na dapat kung sino yung papasukin mong kumpanya. Hindi mo man malaman kung sino ang may-ari niyan, pero anong detalye sa kumpanyang yon, ano yung nature ng trabaho mo. Ano yung nature ng company yun, mga kapatid? Isa sa hinahanap ng mga top HR sa buong mundo, mga kapatid, yung ganong uri ng tao. Ibig sabihin lang po doon, mga kapatid, excited ka, ibig sabihin lang doon, mga kapatid, ay seryoso ka doon sa papasukin mong kumpanya nila. Kasi nga, ang point ko dito, ibig sabihin, mag-aalat ka pa rin ng time for you to know somebody or something. Again, it takes time to know somebody. Say it with me, time. Kailangan ng oras. Kailangan ng panahon. Ganon din naman po sa Panginoong Jesucristo. Kung paano ko siya nakilala 10 years ago, alam nyo, I came to know the Lord on May 4, 1997. Pero mga kapatid, after 2 years, nag-iba yung pagkakilala ko sa Lord, lalo nag-grow. Iba ang pagkakilala ko sa Panginoon, nung nakilala ko siya noong 1997, after 10 years, nag-iba. Mas lalo kong nakakakilala ang Panginoon, the more na nag-i-spend ako ng time sa Kanya, the more, mga kapatid, na binibigyan ko siya ng oras, the more na nakikilala ko ang Panginoon. At napapansin ko, the more na malayo ko kay Lord, at hindi ako nag-i-spend talaga sa Kanya seriously, the more na hindi ko nakikita ang move niya sa aking buhay. Napansin niyo po, mga kapatid, it takes time to get to know somebody. At maniwala ka, yung kaibigan mo, hindi mo pa talaga kilala yan. Kaya kinakailangan, spend time. Sa mga tao na gusto mong makilala, kapatid, spend time. Hindi kasi, lalo na mga importante sa buhay natin, eto matindi. Alam mo ba yung asawa mo, kala mo kilala mo na ng todo? Hindi. Lagi ko sinasuggest, listen to this very carefully. Yung nakilala mong asawa, o yung eto pa, pati anak mo, hindi mo pa kilala yan. Why? Bakit kinakailangan, nag-spend pa rin ako ng time sa kanila at hindi nawawala ito? Kasi kung sino siya 10 years ago, mga kapatid, iba na siya ngayon. Why? Una, nag-iiba ang panahon.
hindi na siya 1 taong gulang. O hindi na siya, mga kapatid, teenager mula nung nag-meet kayong dalawa. Nag-iiba ang panahon. Pangalawa, nag-iiba ang kaloob-looban. Yung asawa mo, iba siya, dati. Nag-iiba ang ugali ng tao. Lalo na pag dumating na sa menopausal stage, nag-iiba lalo yan. Mga lalaki, yung andropause, pag dumating na yan, nag-iiba rin yan. Nag-iiba, mga amen po ba mga kapatid? Pero ba sa inyo, nakikita mo, parang nag-iiba to. Kapatid, ang mundo kasi is a constant change. Nagbabago. Maging yung kaibigan mo dati, nag-iiba yan. Kaya walang karapatan ng sino man na sabihin, sana wag kang magbago. Walang ganun. Parang pag sinabi mo sa anak mo, anak, sana wag kang magbago, define mo maigi. Hindi, pwede pa rin talaga magbago eh. Hindi pa pwede hindi magbago. Unang-una, gusto mo nakadiaper pa rin yan hanggang ngayon? Pastor, yung ugali, hindi kapatid, magbago pa rin. Kasi may ibabait pa siya. May ipupogi pa, may iayos pa. Diyos lang naman ang perfect eh. Si Lord lang naman ang perfect. Therefore, tayong mga immortal, tayong mga hindi perfect, mabait na, pero may ibabait pa. Kaya wag mong sasabihin sa katabi mo na sana wag ka magbago. Sabihin mo, sana gumanda ka pa lalo. Sana pumogi ka pa, sana yumaman ka pa, sana mas bumait ka pa kaysa ngayon. Amen po ba? Kailangan ganun. Kasi nga, kailangan nagbabago. So, ang tao nagbabago, nag-iiba. Yung pagkakilala mo sa asawa mo dati, maniwala ka, nag-iiba yan. Para mas lalo mo siyang makilala, it takes time. Sabi nga po ulit natin, time. Kailangan ng oras nito. Hindi yung pagkakilala natin sa kanya kahapon, ganun pa rin siya ngayon. Nag-iiba yan. Ako po dati, sumasama ang loob ko. Kasi yung kakilala kong siya, parang nag-iiba. But nung naunawaan ko, mga kapatid, na ang mundo ay laging pabago-bago. Pati ang tao, pabago-bago. Thank God nagbabago. Kasi dati, 5 years old, alam nga naman, hindi na magbago yan. At nagbabago din yung line of thoughts niyan. Nagbabago, maraming nakaka-apekto both internally and externally para sa isang tao. So, lagi nagbabago. So, kinakailangan para ma-develop mo ang isang relationship, dapat nagbibigay ka ng oras dito. You cannot develop an intimate relationship with anybody in the crowd. You can know about them. You can know about them, but you get to know people by spending with them. Pwede makakilala mo ito patungkol sa kanila, o artista yan, naka-receive ng award yan. Pero mga kapatid, yung mas malalim na pagkakilala sa kanila, hindi basta-basta. You must spend time with them. Ganon din naman po mga kapatid sa Panginoon. Ang mga taong hindi nag-spend time kay Lord, alam mo ba, kaya ka nag-spend ng time, ibig sabihin, importante sa'yo yan. Yung word na spend, hindi po basta-basta yung word na spend. Kapag ikaw ay nag-spend, may nawawala sa'yo. O merong kang sinasacrifice. Pag sinabing spend, may sinasacrifice kang oras, pera, gumastos ka. Kaya sinabi natin mga kapatid, ang wise, ang yung money management natin no nakaraan na topic, parte yan ng ng pagsagana sa buhay, ng pag-handle ng pera. Spend your money wisely. So nasa pag-i-spend mo, kapatid, ang ikaaayos at ikasisira ng buhay mo. Pag nag-spend ka sa droga, alam mo na magiging epekto. Pero kapag nag-spend ka for your education, pag nag-spend ka for your growth, iba ang magiging epekto nito sa buhay mo. Ngayon ang tanong, saan ka nag-i-spend? Ganon din naman sa Lord. Kaya lang, I want you to know na yung time na in-spend mo sa Panginoon ay hindi sayang. Yung time na in-spend mo sa Panginoon, ang taas ng return of investment niyan. Kasi kapag kay Lord ka nag-spend, mga kapatid, daig pa niyan ang Sun Life, daig pa niyan, mga kapatid, ang Manulife, daig pa niyan, mga kapatid, ang BDO, ang taas-taas ng return of investment ng pag-i-spend mo ng time kay Lord. Kaya wag tatama rin ng pag-i-spend sa Panginoon dahil ang time na in-spend mo sa Panginoon, yun na ang oras pa, kapatid, ng paglago at pagpapala sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kamapalakpakan natin si Lord. Hindi ka nawawalan. Hindi ka nasisira every time you spend time with God. Kasi nga, mas nakikilala mo siya sa buhay mo. Mas nararanasan mo siya sa buhay mo. Nakadepende rin mga kapatid, kung ano mangyayari sa ating buhay,
kung sino ang mga nakakasama natin at pinaglalaanan natin ng oras. Nung naglaan ako ng oras sa droga, alam mo na nangyari. Pag naglaan ka ng oras, mga kapatid, sa lasingan, malalasing ka talaga. Pero kapag naglaan ka ng oras sa pakikipagrelasyon at pagbibuild ng relasyon sa Lord, makikita mo, hinahanap mo. Iba. Ito, kapatid. Kaya, alam niyo po, kapag may mga importanteng tao, minsan, alam mo, hindi naman lahat makakakuha tayo ng time sa lahat ng tao eh. Pero ako po, mga kapatid, napaka-hungry ko. Napaka-gutom ko, mga kapatid, na yung mga tinitingala akong tao, sabi ko, just give me 5 minutes. Hihigupan ko tong taong ito ng knowledge niya. Hindi ko hahayaan na makasama ko, lalo importanteng tao, hindi ako papayag na wala akong nakukuha sa kanya. Hindi po mandurukot, ha? Naunawaan natin yung mga kapatid, di ako papayag. Minsan sabi ko nga, just give me 2 minutes. Tatanong ko na yung dapat kong itanong na matututunan ko sa habang buhay. Tatanong ko na ang dapat kong itanong, mga kapatid, na makaka-apekto ng malaki sa pagkatao ko at sa buhay ko. Tatanong ko na. Kaya lang mangyayari yon, mag-i-spend ako ng time sa kanya. It must be, not just, hindi lang mga kapatid ito, intimate, kundi ito rin ay intentional. It must be intimate and it must be intentional. Nung nakaraan po, mga kapatid, last week, meron pong isang pastor na mega church din yung mega church po yung pinagpapastoran niya dito sa Marikina. At umatin po siya ng isang seminar o isang gawain na kung saan narinig niya ako doon. Tapos sinabi niya sa akin, "Can I talk to you, pastor? Can I set an appointment with you?" Sabi ko, ngayong araw na ito, basta ang pag-uusap na lang namin natitira, 15 minutes na lang. Sabi ko, pwede ba, i-set na lang natin? Hindi, pastor, okay na yan, 15 minutes. Darating po ako kahit 15 minutes lang. Sabi ko, ano bang tatanungin na ito? Sabi ko niya, 15 minutes, ano ba ito? Ba't ganito? Ba't ganito to? So, inihintay ko po dito, kasi may lakad ako, noong panahon na yon. Paghintay ko po sa kanya, alam mo na, may recorder na dala, may recorder na, may pasulat pa. Pastor, okay bang i-record? Okay bang isulat? Pero bago niya ginawa yun, binigyan niya ako maraming pagkain. Yun, masarap kausap. Hindi, joke lang kahit wala naman. Daming pagkain, 15 minutes, tinanong niya na ang lahat. Dapat niyang itanong. Ano matututunan niya? Sabi niya, gusto ko pang lumalim lalo sa word kasi lumalago yung ministry. Kinakailan, lumago din ako. Walang malagong ministry pag wala naman malagong minister. Sabi niya, pastor, gusto ko rin ng ganyan. Sabihin mo sa akin kung kailan ka may ganito, kung kailan mo ulit babanggitin yan, kung kailan mo ulit ituturo yan. A-attend ako, pati mga leaders namin. Sabi niya sa akin ng ganon, time. Kung gusto mo, sabi ko, alam mo, bibihiram, pastor, yung mga ganyang kauhaw. Kasi yung iba, kala nila, alam na nila lahat. O kaya naman, gusto nila, kaya lang, di sila nag-i-spend ng time. Itong mga ito, pagtapos namin, alam nyo, 15 minutes lang talaga, inuorasan ko eh. Kasi may oras din yung susunod ko eh. 15 minutes lang talaga pagtapos nun, pastor, pwede bang pag-pray mo ko? But before mo ko pag-pray, tataniman ko muna, may pera pa. Biruin mo 15 minutes. 15 minutes, sabi ko, sigurado ka? Opo, pastor, pag-pray nyo lang ako. Pag-pray nyo ako. Sabi niyang gano'n, mga kapatid, hindi basta-basta pastor to, kilala to sa lugar nila. Itong church na ito. Pero alam niyo, mga kapatid, time. Ako rin naman po, gano'n ako, mga kapatid, pag gusto ko, pag importante sa akin, yung pataong yon o yung sitwasyon na yon, mag-spend ako ng time. Mag-spend ako ng time. Kung importante sa'yo si Lord, kapatid, titignan mo na ang pag-spend mo ng time sa Kanya na hindi gastos. Titignan mo, kapatid, yung pag-i-spend mo ng time kay Lord, mga kapatid, na pagpapala. Kasi mataas ang return of investment kapag nag-invest ka ng time kay Lord. Yan ang pinakamataas na return of investment na gagawin mo sa buong buhay mo. Ano yon? Mag-invest ng time para sa Panginoon. Sinabi po ni William Penn, time is what we want most, but we use worst. Time is what we want most, but we use worst. Yung gusto po, sino po dito gusto mo na bibigyan ka ng time? Amen po ba, mga kapatid? Minsan, daming problema ganyan, no? Lalo siyang time sa akin. Lalo siyang time sa akin. Lahat po tayo, mga kapatid, gusto natin na bibigyan tayo ng oras. But a lot of people, ito ang gusto, but they use it foolishly. Alam niyo po yun, mga kapatid, time is what we want most, but we use worse. Nagagamit sa hindi magandang kapamaraanan. Alam niyo, mga kapatid, hindi lahat ng panahon, hindi sa habang panahon may oras pa tayo.
Kaya yung may bukas pa. Pwedeng oo, pero pwede rin hindi na. Naunawaan po natin, hindi lahat ng panahon, pwede mong magawa yan, bagay na yan. Ako mga kapatid, hindi lahat ng panahon, listen to this, hindi lahat ng panahon pwede ako maging tatay sa anak ko. Kaya pag may pagkakataon na maging tatay ako sa kanya, mag-spend ako ng time doon. Kasi hindi habang panahon magiging tatay ako. Hindi habang panahon magiging pastor ako. Kaya pag may pagkakataon, mag-grow ako as a pastor, ma-reach ko yung full potential ko, hindi ko nasasayangin ang time na ito. Ang time, listen to this, time is the best tool to develop your life or to destroy it. Time is the best tool to develop your life and to destroy it. Yung oras na ito, pwede mong sirain ang buhay mo sa pamamagitan ng oras na ito at pwede mo rin namang ayusin ang buhay mo. Binigyan ko yun ng time, yung bagay na ikasisira ng buhay ko, nakuha ko yung purpose. But nung binigyan ko naman ng time si Lord on May 4, 1997, nakilala ko ang Panginoon. Time is the best tool to develop your life or to destroy it. Starting today, if you want to deepen your relationship with God, if you want to become intimate with the Lord, if you want to become the friend of God, like Abraham, if you want to become like David, mga kapatid, a man after God's own heart, spend time with Him. Spend time. At yan ang pinakamagandang date mo sa Valentine's Day na ito. O yung iba hindi man tinatanggap yung word na Valentine's, yan ang pinakamagandang date mo, kapatid. Sa buwan ng mga pusong ito. Magandang kadate mo yung asawa mo, nililigawan mo kung sino man. Pero pinakamagandang date mo, wala na sila, makadate mo lang ang Panginoon. Kapatid, ang pag-spend mo ng time kay Lord is the best date na pwede mong gawin. Hindi lang tuwing February, kundi araw-araw ng iyong buhay dahil hindi sayang ang pakikipag-date kay Lord. Amen po ba? Kamapalakpakan natin ang Panginoon. Hindi sayang ang pakikipag-date kay Lord. Have a nice date with the Lord. Okay, pangalawa, verse 24. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. How can I develop my relationship to the Lord? How to be more intimate with God? Number one, it takes what? It takes time. Number two, it takes talk. Say it with me, talk. Sabi sa inyo, simple na naman eh. Ayan lang. Usap. Tama, kapatid, usap. Why? Relationship require communication. Ang isang relasyon, nagre-require yan ng communication. Kaya nga po, sinasabi ko madalas, mga kapatid, especially sa mga ikakasal o kasal na, sabi po ni Tim LaHaye, don't close your lips to whom you have opened your heart. Importante po mga kapatid ang communication. You have to communicate yourself with other people. You have to communicate yourself with your loved ones, lalo lahat sa Panginoon. Lalo tikit sa lahat sa Panginoon. Kung gusto mong lumago, kapatid, kinakailangan makipag-usap ka sa Lord. Yan ang pinakamagandang magagawa mo, mag-spend ka ng time kay Lord at makipag-usap sa Kanya. 80% po mga kapatid nung sa billboard, yan sa EDSA, kapatiran natin sa pananampalataya, pangalan niya si Bertram Lim, yung talk to me. Tapos may God nakalagay doon, di ba? Papaalala dyan, sa Kanya yan, kay Bertram Lim. At alam niyo po mga kapatid, lagi kapag nakikita ko yun, talagang napapaalalahanan ako. Hindi lahat ng tao nakakausap mo. Maganda sana kung magkaroon ka ng opportunity na makausap mo ang presidente, makausap mo ang presidente ng Amerika, makausap mo sila Bill Gates at Henry C. Mga kapatid, 5 minutes lang, panalo ka na dun. Kaya lang mga kapatid, hindi lang simpleng tao ang gustong makipag-usap sa atin. Ang gustong makipag-usap sa iyo ay hari lang naman ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapatid, pagbigyan na natin. At mga kapatid, hindi lang basta pagbibigyan, i-grab na natin ito. Dapat pagdating sa Lord, sa ino-open ni Lord na opportunity sa iyo, dapat mga kapatid, opportunista ka. Dahil once na nag-open si Lord ng isang bagay, ng isang oportunidad sa iyo, exist mo yon. Kailangan opportunista ka. At sabi dito, until now you have not asked for anything in my name. Say it with me, ask. Kikipag-usap. Relationship require communication. Marriages die when one partner stops talking.
Amen po ba mga kapatid? Importante pang makipag-usap. Importante rin ang silence. Maganda rin yan. Pero kapag silent ka na habang buhay, ano ba talaga? Alam mo yun, hindi umiimik. Nakipagrelasyon ka pa, ayaw mo namang umimik. Magsalita ka. Sabihin mo, kapatid, you cannot have a strong relationship without communication. In the same way, you can get to know God by talking to Him, by communicating to Him. Kinakailangan, kapatid, naririnig mo ang Panginoon on a daily basis. Dapat nagpe-pray ka. Kung gusto mong mag-grow ang relationship mo sa Panginoon, huwag po nating katatamaran ang pakikipag-usap sa Kanya. Dahil isa po ito sa magandang inopen sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pakikipag-usap sa Kanya. Una, sabi niya ganun, bigyan mo ko ng oras. Pangalawa kasing relationship, una, kausapin mo ko. Kaya nga po sinabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Lagi kang mananalangin, o sa King James Version, pray without ceasing. Ano yung pastor? Para ako nasa kumbento? Hallelujah, hallelujah. Puro ganun na lang. Makikipag-usap. Batid, ang ibig sabihin ng pray without ceasing, ganito po. Huwag mo lang ikaw nagpipray sa panahon na paggising mo at matutulog ka. By the way, ang ganda doon kasi may tao gumigising, ayaw pa rin manalangin eh. Kakain na nga lang, ayaw pa mag-pray eh. Nanawaan po natin, para bang nakakahiyang manalangin sa Diyos. Yung iba nga magpipray daw ng pagkain, titingin muna ng gano'n. May tao ba? May tao ba? Hayaan mong may makakita sa'yo. Nang makita nila na nagpapasalamat ka kasi may Diyos na nagpapala sa'yo. Naunawaan po natin, hindi nakakahiyang magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng buhay at blessing sa atin. Kaya nga hindi nakakahiyang mag-pray. Kaya lang, hindi lang naman yun. Mga kapatid, paggising, thank you Lord. Pagtulog, magpipray. Pagkakain, magpipray. Sabi dito, without ceasing. Ano yun, pastor? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, constant, regular. For example, wag mo lang gawin yung mga date na ganyan, o kaya yung mga oras mo na ba, paggising, pagkain, pagtulog, yun lagi yun. Paggising, pagtulog, pagkain, hindi po ganun, mga kapatid. Yung pray without ceasing na ito, kahit na nasa sasakyan ka, nagpipray ka. Lord, sana bumagal-bagal naman itong takbo nitong sasakyan namin, mababangga na kami, Lord. Naunawaan po natin, halimbawa, hindi ka sure doon sa pagkain mo, Lord. Di po ako sure dito, pero nasa harapan ko na, Lord. Tanggalin mo anumang lason dito, Lord. Naunawaan po natin, mga kapatid, dapat lagi ka na ipag-usap ang panalangin po, mga kapatid. Wala lang sa pagtulog, paggising, pagkain. Kasi nga, si Lord nandito naman, anytime makakausap natin siya. So dapat if you have a personal relationship with the Lord, kahit na sa anong sitwasyon, pwede mong kausapin si Lord. Naunawaan po natin, mga kapatid, ibig sabihin, kahit nasa sitwasyon ka, sabihin mo sa Kanya, maging tapat ka sa Panginoon, Lord, nasasaktan po ako. Ganon makipag-usap sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga kaninang umaga, hindi ko dapat ito i-open ngayon. Kasi may iba pang passage dito, may iba pang mga teachings dito na kung saan siguro pwedeng pag-usapan natin ngayon. Tignan niyo po, mga kapatid, kahit sandali lang. Tignan niyo po, yung sabi dito, until now you have not asked. May dalawang ask ka makikita dyan. Yung John chapter 16 verse 24a, saka John chapter 16 verse 24b. Okay? May ask dyan. Una, until now you have not asked. One. Okay? Tapos doon sa B, meron nakalagay, ask and you will receive. Sa Greek word, mga kapatid, pag nagbasa ka ng Greek Bible, magkaiba yung word na ask dyan. Magkaiba yung word na ask dyan. Yung dun sa A, yung until now you have not asked for anything, mga kapatid, yung ask na yan, may kinalaman sa natural lang, request, ganon. Yung natural na magkaibigan, magkakilala, yung magkabarkada lang tayo, yun po, mga kapatid, yung ibig sabihin ng ask dyan. Pero yung ask dun sa B, ito ay pakikipag-usap ng isang mababa sa superior. Magkaiba po siya. Dito, barkadahan. Dito sa A. Sabi naman, yung mas mababa, nakikiusap sa mas mataas. Sa kanya. Magkaiba po yun. Pero gusto pala ng Panginoon, pagdating sa A, dapat, mga kapatid, ang pakikipag-usap mo sa Lord, dapat chill lang. Dapat para magkaibigan. Gusto niya, mga kapatid, na ang pakipagrelasyon natin sa Panginoon ay hindi parang religious activity lang. Hallelujah! Sabi po, ganito po, Panginoon, ang sambit ng aking, mga ganon-ganon.
Pwede rin yun. Pero hindi puro ganun, kapatid. Pwede sabihin mo, Lord, ang sakit-sakit. Lord, ganito po nararanasan ko ngayon. Lord, nasaktan niya ako, na-offend niya ako, pero Lord, ganito, gusto ko pong mahil dito, Panginoon. Alam mo yung kapatid, gusto ng Panginoon, chill lang, parang barkad, para magkaibigan. Kasi nga, relationship ito, although may paggalang, kasi may number 2 eh. Okay, yung tingin mo pa rin sa kanya mataas, wala namang bastusan na word para sa Panginoon. Pero gusto ng Panginoon, pag nakipag-usap ka sa kanya, natural. Amen po ba? Dapat, natural lang tayong maipag-usap sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, gusto ng Panginoon, meron tayong communication sa Kanya. Sabihin nga po natin communication. Ang ibig sabihin po ng communication, dalawang part po ito. Prayer is a two-way communication. Okay? Hindi masasabi na may communication kapag ako lang ang salita ng salita. Kaya nga mga kapatid, ang preaching, communication din yan. Hindi lang yung pastor, kundi yung tao na ikipag-communicate. Okay? So every Sunday, kaya maganda ang service ng isang simbahan kasi hindi lang pastor ang nagko-communicate. Every Sunday, kaya maganda ang resulta ng service kasi ang tao nagko-communicate din. Naanawaan po natin, may magaling na preacher kasi may magaling na audience. If you want to have a poor preacher, be a poor audience. Kanon po mga kapatid. So ang communication po mga kapatid ay two-way yan. Sino po sa inyo gusto mo yung asawa mo? Wala yun. Hindi communication, kapatid. Hindi communication. Saka nakarinig ka, usap mo sa telepono, puro siya nalang nagsasalita. Hindi ka iniintindi. The number you dial is busy at this moment. The number you dial, ano ba talaga number? The number you dial, hindi ka naintindihan. Naanawaan po natin, ibig sabihin, hindi ka niya kakausapin, hindi communication yon. Kaya nga po mga kapatid sa communication ganito, kapag ikaw nananalangin, you talk to God. But every time you read the Bible, God talks to you. That's communication. Pastor, gusto ko marinig yung ganun. Hello. This is the word of the Lord. Kapatid, hindi ganun. Pwede rin yun. Kaya lang hindi mo na kinakalaman. Gusto pa minsan ng mga tao nakakarinig. May mga ganun. May tumakbo ka lang yan eh. Hindi mo na kailangan yun. By the way, kung meron man nun, i-confirm mo pa rin sa Logos eh, sa Word of God eh. Kasi hindi lahat ng narinig mo kay Lord yun. May narinig ka, i-confirm mo pa rin kay Lord kasi baka nagko-contradict. Well, kapag hindi nag-contradict, Word ni Lord yun. Maybe nagre-rema sa'yo. Pero kapag nag-contradict sa Word ni Lord, sabi nung boses, patayin mo. Ay, si Lord, patayin ko daw. Patayin ko daw. Nagko-contradict yun sa salita ng Diyos eh. Naunawaan natin, yung iba, nakapatay ng tao, nakapatay niya pamilya niya, kasi may bumubulong sa akin eh. Hindi si Lord yun. I-confirm mo sa Word. Naunawaan po natin mga kapatid, pero gusto ng Panginoon, may communication tayo. Gusto ni Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, ang sakit-sakit, binasted ako. Lord, eto, simple lang, sabihin mo sa Kanya, Lord, nagugutom na po ako. Aminin mo kay Lord yung sitwasyon mo. Aminin po ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Until now, you have not asked. Pag nag-ask ka sa Panginoon, aminin mo na. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. Aminin mo, wala kang pamasahe. Aminin mo, hindi mo kaya. Aminin mo, kapatid. Baka ibang aminin na naman pinag-uusapan nyo dyan. Aminin mo na. Sabihin mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. Wala ka naman itatago sa Kanya eh. Ito lang ang maganda mga kapatid. Sa relationship natin sa Panginoon, si Lord naman po mga kapatid ay omnipotent at omniscient yan. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kung alam naman lahat ni Lord lahat ng bagay, bakit pa ako magsasalita sa Kanya? Alam naman niya. Matalino naman ang Panginoon. Well, kapatid, kapag ang nature ng relationship natin sa Kanya, o kaya nature ng pagkatao niya, hari lang siya, wala siyang pakialam sa atin, okay na yon. O kaya matalino siya. Kaya lang kapatid, ang nature nito, relationship kasi. Although alam niya, gusto niya, kausapin mo siya. Gusto niya, nararamdaman mo siya. Alam mo kapatid, iba, when I was listening to Andy Stanley, noong nakaraang araw, sabi niyang ganun, minsan alam ko naman yung nangyayari sa anak ko eh, sabi niyang ganun. But every time, kahit may problema ang anak ko, iba pa rin yung tinulungan mo, pero iba yung lumapit sa sayo. Dad, tulungan mo ako. Iba yun. Iba yung tinulungan mo agad-agad, iba yung lumapit sa'yo.
na humihingi ng tulong. Iba ang epekto nun, kapatid. At tandaan natin, may relasyon tayo kay Lord. Tatay natin siya. Ama natin siya sa langit. Although alam niya ang sitwasyon natin, gusto niya, nilalambing natin siya, nilalapitan, na-acknowledge natin siya, mga kapatid, na hindi robot. Ang relationship natin kay Lord, mga kapatid, hindi robotic. Dapat biotic ito. Dapat natural siya, may relasyon. God wants to talk to you and you must also talk to Him. Kinakailangan ng usap. Kaya kapatid, simula sa araw na ito, usap na kayo ni Lord. Communication can make or break relationship. Huwag natin titignan, kapatid, na natalo ka, na nakipag-usap ka sa Panginoon. Tignan mo, kapatid, na advantage ang pakikipag-usap sa Lord. Mas lalo mong nakikilala ang isang tao kapag ikaw ay nakikipag-usap sa kanila. At lalo mo naman makikilala ang nature ni Lord, sino si Lord kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya. Mga kapatid, how to deepen your relationship sa Panginoon? Number 1, it takes what? It takes time. Pangalawa, it takes talk. And then lastly, until now, you have not asked anything in my name. Sabi dito sa susunod, ask, and you will receive. And your joy will be complete. Sabihin ko po sa inyo yung context nito. Ito po, mga kapatid, ang tawag po dito ay upper room discourse. Well, kung dumating ang panahon, ma-encounter nyo itong term na ito, upper room discourse. Ang upper room discourse po, mga kapatid, ay nagsisimula sa John chapter 13 hanggang John chapter 17. Ulitin ko, yung John chapter 13 hanggang chapter 17, ang tawag nito ay upper room discourse. Or this is a final farewell of the Lord Jesus Christ. So malungkot. Paalamanan eh. Di ba kapag mayroon tayong graduation? Farewell to you, my friend. Di ba ganon? Yung mga magkakaibigan, nagyayakapan. Naunawa natin, mga kapatid. Di ba pag narinig mo to, ang lungkot. Ang lungkot-lungkot. Pero alam niyo po, lalo na yung mga high school, dito sa Pilipinas, ang masayang alumni, yung mga ganyan-ganyan, hindi yung college, saka elementary, yung high school, no? Yung iba, yung high school life, iba yun eh. Ewan ko ba ba't ganun ang ano natin? Pero alam niyo mga kapatid, kapag may mga ganitong paalamanan, iba to. Talagang buhusan ito. Ngayon, nalulungkot yung mga disciple. By the way, naganap po ito nung April po ito, AD 33. April AD 33, kasi nga paalis na si Jesus Christ dito, malapit na siyang ipako sa krus. Nung panahon nito, kaya lang dahil aalis na siya, nalulungkot yung mga disciple niya. Bakit? Paano na sila pag wala na si Jesus? At minsan, mga kapatid, naaapektuhan ang relationship mo sa isang tao na kung saan mawawala. Diyos ka, tapos mawawala ka. Di mo man lang kami samahan, iiwan mo kami. Pwedeng maging ganun ang idea. Ang tao pa naman na nagiging emosyonal, lahat ng natututunan niya minsan, nakakalimutan niya. Kaya dito, ulit-ulit yung ibang lesson ni Lord sa Kanya. Ang daming tao, pag tinamaan na yung emosyon, nawawala na yung mga values na napag-aralan niya. Pag tinamaan. Kaya nga yung mga kabataan, di lang kabataan, lahat ng tao eh. Pag naging emosyon ka na, nakalimutan mo na, bawal pumatay. Pag naging emosyon ka na, bawal gawin tong masamang ito, naging emosyonal na eh. Pag naging emosyonal lang ang tao, nakakalimutan niya, bata pa pala siya, 11 anyos pa lang pala siya. Tapos mag-e-enter na into a relationship. Nakakalimutan. So dapat magandang emosyon, lalo pero kapag ito, mga kapatid, ay umaapaw sang-ayon sa iyong devotion sa Panginoon. Sa iyong relasyon sa Lord, magandang gamitin ng emosyon kapag si Lord ang naghahari sa emosyon na to. Ang sarap magmahal na si Lord ang sentro ng puso mo. Ang sarap, pero kapag wala si Lord dyan at labas si Lord sa kwento, pangit ng isang emosyon. Ganito ang nangyayari sa mga disciples ni Jesus Christ. Paano pa pagkakatiwalaan ng isang tao na kung saan mamamatay din lamang? Kaya lang sabi niya ni Jesus Christ dito, ask and you shall receive and your joy will be complete. If you want to deepen your relationship with God, mga kapatid, it takes time. It takes talk. And then lastly, it takes trust. Sabihin po natin trust. Kailangan ng tiwala. Relationships are built on trust. Mahirap umasa sa taong hindi mo talaga kilala. Mahirap umasa sa produkto na hindi mo kilala at kumpanya na hindi mo kilala. So, importante ang tiwala sa isang relasyon.
Hindi pwedeng sabihin na malago ang relasyon ninyo kapag wala naman tiwala sa bawat isa. Sabihin nga natin tiwala. Iba ang tiwala. Relationships are built on trust. Paano kapag wala kang tiwala? Ay malulungkot ka talaga. Your joy will be complete. Ibig sabihin, basag-basag yung kaligayahan niya. Bakit mga kapatid? Kasi nung panahon na ito, nalalamatan yung tiwala sa kanila, nalulungkot na sila eh. Nagwo-worry na sila kasi mawawala na si Lord. Pero sinabi niya, ask. And you will receive. Yung ask ulit, superior. Hindi basta-basta ang paghihingan ninyo, sinasabi niya dito. Ask and you will receive. And your joy will be complete. Any relationship na hindi na nagtitiwala, wala nang tiwala sa bawat isa, ay malapit ng masira. Bigyan kita ng example. Paano yung pastor? Di naman talaga katiwa-tiwala. Ang hirap pagkatiwalaan. Meron pong lumapit sa akin na magjowa. Siguro 5 years ago, 6 years ago. Punta sa office. Punta ng office, nag-aaway. Siya pastor. Alam mo yung kulan na magsuntukan. Subukan yung magsuntukan dalawa sa harapan ko. Sabi kong gano'n, talagang halos mag-aaway na. So kasi pastor, wala akong tiwala sa kanya. Wala. Sabi ko alam niyo pa sinabi ko sa kanya, maghiwalay na kayo. Gulat silang dalawa eh. Pastor ba ito nalapitan namin? Sabi ko, maghiwalay na kayo. Di pa naman kayo mag-asawa eh. Maghiwalay na kayo. Sabi ko, kasi wala naman kayong tiwala sa bawat isa. Kasi kapag wala kang tiwala sa kapartner mo, sa ka-relationship mo, lagi kang paranoid. Kapag may ka-text sa, nang lalaki na naman, nang bababae na naman yun. Lahat na, hindi ka paranoid. Lagi kang paranoid, wala kang, lalabas na naman, kikiringking na naman dyan. Yung mga ganon. Ito naman, sino naman katagpuan na itong taong ito? Naunawaan po natin mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon kasama mo ang isang tao. So kinakailangan ng tiwala. Sabi niya sa akin, pastor, hindi nga katiwa-tiwala, kaya nga maghiwalay na kayo. Mahirap kasama ang hindi mo pinagkakatiwalaan. Habang buhay kang mapaparanoid dyan, maniwala ka. Wala nga, hindi nga katiwa-tiwala, kaya nga, wag mong kasamahin ang wala kang tiwala. Naunawaan po natin, pag may tiwala ka, go. Pero pag wala, habang wala pa, mga kapatid, nagbabind sa inyong dalawa, hiwalayan mo na. Dahil kapatid, araw-araw, stress ka dyan, maniwala ka. Paranoid ka habang araw-araw. Ang sarap mabuhay, kapatid. Yung lagi, ano ba ito nangyayari? Hiwangan niya na ako. Laging ganon. Kaya sa mga papasok sa relasyon dito, huwag kang makikipagrelasyon sa taong wala kang tiwala. Pastor, ang pogi niya, di magtiis ka. Magtiis ka, kapatid. Trust. Kasi kailangan talaga ng tiwala. Ang sakit-sakit sa panga. Maniwala ka, kapatid. Ang sakit sa panga, ang sakit sa bangs. Maniwala ka. Kapag wala kang tiwala sa isang tao, so, lalong tumitibay ang isang relasyon na may tiwala. Kaya nga dapat tayo rin, yung pagkatao din natin, maging katiwa-tiwala rin naman tayo. Naunawaan natin nang sa gayon, kung mahal natin ang partner natin, maging katiwa-tiwala tayo para hindi lagi siya paranoid. Sa sobrang pogi mo kasi, sa sobrang ganda mo, yan tuloy. Alam mo yung mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, trust. Kailangan tiwala. Kapatid, ganun din naman sa Diyos. God wants you to trust, to learn to trust Him. Gusto ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon, nagtitiwala tayo sa Kanya. Bakit? Eto mga kapatid, ulitin ko yung context, malungkot, mahirap, alisan, bye-bye, farewell. Ang hirap na magtiwala, pwedeng mabasag ang tiwala, pero sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Kaya kong ibigay yung kailangan ninyo. Yung kasiyahan ninyo, kaya ko pa rin ibigay yan. Kaya ko pa rin kumpletuhin. Ito pa maganda, and your joy will be complete. Bakit mga kapatid? Si Lord lang ang kukumpleto ng kaligayahan mo. Kung gusto mong maging kumpleto, masaya naman ako, pastor, hindi ko pa kumpleto yan. I am happy with him. I am happy with her, yes. But that happiness is not complete. Without Jesus, nothing and no one, mga kapatid, can complete your life. Dahil si Lord lang ang magkukumpleto ng tunay na kaligayahan mo sa buhay mo. Amen po ba? Kamupalakpakan natin ang Panginoon. Ask and you will receive and your joy will be complete. Hindi kayang kumpletuhin ng mundo ang pagkatao mo. Si Lord lang ang kukumpleto ng buhay mo. Kaya sabi ni Lord, you need to trust me. Ang pananalangin ay isang tiwala.
Kaya sinabi ko, kapag wala ka rin lang tiwala, pag hindi ka rin lang naniniwala, natutugunin ka ni Lord, huwag ka na mag-pray. Sayang lang. Pero every time na nagpipray ka, buhos mo na yung tiwala mo sa Panginoon. Naniniwala ako sa'yo, Panginoon. Kaya ang relationship, mga kapatid, napapatibay yan ng tiwala. Sabihin ulit natin, tiwala. Kaya lang, mga kapatid, dumarating ang panahon na yung tiwala natin sa Panginoon ay unti-unting gumigewang. Kasi nga, mga kapatid, ang relationship dumadaan sa pagsubok. At the moment na dumaan ka sa pagsubok, yan ang pinakamagandang pagkakataon para maipadama mo sa Panginoon. Lord, kahit nakapos kami, nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Kahit na nasasaktan ako ngayon, Lord, I know, you know what you're doing. Alam mo ang ginagawa mo, Panginoon. Alam mo, kapatid, ang sarap ipakita, patunayan ang tiwala mo sa panahon na hindi magandang sitwasyon. Sa panahon na nalulungkot ka, sa panahon na mahirap ang sitwasyon, ang sarap i-practice yung faith natin sa Panginoon. Maniwala ka, diyan titibay ang relationship mo kay Lord. The moment na nahirapan ka na, nagpapatuloy ka, nagpipray ka pa rin, sumasamba ka pa rin sa Panginoon, you're still giving your best to God. Pambira, yung wala ka ng pambili, nagtatithes and offering ka pa, nagpi-first fruits ka pa, pambira. Ang tinding faith niyan, kapatid. Kapag pinapractice mo yan, may problema ka pa rin, isa lang ang ibig sabihin niyan, may tiwala ka sa Panginoon mo. Amen po ba? Kamu palakpakan natin ang Panginoon. May tiwala ka sa Kanya. At mga kapatid, maniwala ka, ibang himala ang nararanasan ng taong may tiwala sa Diyos. Iba, kapatid. Ang dami niyang pagsubok na nararanasan, na pagtatagumpayan, ang daming breakthrough na nangyayari sa kanyang buhay. Kapatid, napapatunayan ang isang tunay at matibay na relasyon sa pamamagitan ng tiwala. Tiwala. Now, let me end this. How to have a real intimacy, how to have a deeper relationship or intimacy with God. Number 1, it takes what? It takes time. Number 2, it takes talk. And then number 3, it takes trust. Kapatid, from now on, talk to Jesus. Spend time with Him. Ang sarap ka-date ni Lord, kapatid. Ang sarap ka-date ni Lord. May healing na kasama ang pakikipag-date kay Lord. May comfort na kasama ang pakikipag-date kay Lord. Kaya lang minsan may correction ang pakikipag-date kay Lord. Kaya lang, kapatid, wag mong iti-take na pangit na negative ang correction galing sa Lord, sa word ni Lord. Amen ba? Kapag kinokorek ka, ibig sabihin, ayaw ni Lord maging kahiya-hiya ang buhay mo. Minsan nasabi ko na to, di ba mga kapatid, ang relationship kasi kay Lord, balanse. Minsan ikokorek ka niya kasi ayaw niya maging katawa-tawa ka. Sino na po sa inyo minsan nag-text ka, tapos nagkamali ka ng text? Noong nakaraan po, ang dami kong kausap sa chat. Siguro mga 6 hanggang 8. Minsan pala, kala mo, yung pa rin ang mapagsesendan mo. Pag pindot ko ng send, napunta dun sa chat box ng primary napunta. Hindi ko na mabago yun. Okay, ang kilala ko yung mga yan. Naunawaan natin mga kapatid, pero naranasan mo na may text ka, I love you, chup-chup mamwa. Tapos nasend mo sa boss mo. Lungkutan mo pa yung ending natin. Ganyan. Naranasan mo na yung kapatid, yung nasend sa iba. Tapos sabi mo, kung sana lang mapapalitan ko, mababago ko. Naunawaan natin mga kapatid, tapos napahiya ka kasi nagkamali ka. O kaya tinatago mo sa kanya yung word na yon. Yung minsan nagsalagay ka, gusto mo, I love you. Kunyari mo lang pala, hindi mo pala isisend. Tapos pinindot ng kapatid mo na isend ng ganon. Pahiyang-pahiya ka. Nasabi na yung feelings mo ngayon. Naranasan mo na yung kapatid. So, anong point nun, mga kapatid? Kaya kapag may pagkakataon na ma-correct ka, maganda, amen po ba? Kung may pagkakataon na sana na ma-correct ko, kaya lang ang kagandahan kay Lord, kapag kinokorek tayo, simple lang, ayaw ni Lord mapahiya ka. Ayaw ni Lord lumabas na kayahiya ka. May mga bagay na hindi ka na makokorek. Pero si Lord, pagkausap ka, ikokorek ka niyan. It doesn't mean na gusto ka niya mapahiya at pinipigilan ka niya. Ang gusto ni Lord, huwag kang maging kahiya-hiya sa mundong ito. Kaya pag kinokorek tayo ng Panginoon, ibig sabihin nun, love na love ka ni Lord. At mahal na mahal ka ng Panginoon kasi kinokorek ka niya. Ganyan ang intimacy with the Lord. Holistic na karelasyon ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yan ang pinakamagandang ibinigay sa atin ng Panginoon. Oportunidad. Oportunidad na lumago.
sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam niyo po mga kapatid, intimacy means maganda. Ang intimacy